Ngayong gabi, 3 taong gulang na bata sa Pasay na ospital matapos papakin ang makulay at matamis na gummy collagen ng kanyang lola. At mahilig din ba kayo sa bulag na masahista? Heto ang biyaheng tinahak ng isang nakilala namin sa Bulacan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Masarap na, gaganda ka pa. Yan ang pangako ng nauusong mga pampagandang vitamins ngayon na mistulang candy. Pero ang napakapangit ng resulta kapag ang kumain nito ay bata. Gagaling yan, baby ko. Strong yan eh. Diba? Sinisisi ko yung sarili ko nung araw na yun. Kasi kung hindi ako nagkasakit, hindi mangyayari. Mukhang may tama na daw po yung kidney. Baka kailangan na pong salinan ng dugo. Kasi hindi na normal yung hemoglobin. Na ikaw kakain nun, hindi kasi candy yun. Magaang muka at malalaking pantal na tila mga pasa. Ganyan ang kinahinatnan ng 3 years old na si Matthew o mas kilala sa pangalang Matmat noong April 4, 2025. Gagaling yan, baby ko yun. Agad itinakbo si Matmat sa ospital at ang diagnosis ng doktor, Si Matthew kasi ay na-diagnose namin initially as acute kidney injury and nag-consider din kasi kami ng nephrotic versus nephritic syndrome sa akin. aminado ang 37 years old na lola ni Matmat na si Angelica. Lubos pa rin siyang nanlulumo sa nangyari. Ang sinisisi kasi sa pagkakasakit ng bata ang nakuhang collagen supplements sa kanyang silid. Ang nangyari po, etong bata pala, kinuha yung collagen gummies ng kapatid ko nang hindi niya rin po napapansin. Tumakbo sa kwarto ko yung bata nang hindi ko rin napapansin kasi tulog nga po ako. Tapos nagsalita lang yung kapatid ko na, Angge, andyan na yung bata ah. Pero syempre dahil nga po tulog ako, hindi ko nga rin po narinig. 60 pieces na siya in one bag. Anti-aging, nakakaputi at nakakaganda ng balat. Ilan lang yan sa ina-advertise na benefits umano ng supplement na ito. Kaaya-aya pang itsura at nasa pormang gamis na mala candy ang lasa. Nagustuhan ko kasi mura lang po. Bali, buy one, take one po siya for 199 pesos. May collagen na may glutathione pa po. Masarap siya, matamis. Lalo na yung collagen. Kabibili lang halos ng bote ng collagen supplements nang apuyin naman siya ng lagnat. Sa takot na mahawaan niya ang bata, nakiusap siya sa kanyang ate Abigail na alagaan muna si Matmat. Nung araw po na yun, talagang matindi po yung trangkaso ko. Hindi po ako nakakabangon. Talagang hindi ko na po kaya bumangon. Kaya sumigaw po ako na sa kapatid ko na, ate, pakibantay yung bata, hindi ko kayang magbantay. Tapos, kinuha po ng kapatid ko yung bata. At dahil nga kampante na po ako, tinulog ko po yung sama ng pakiramdam ko. First time ni Matmat na pumasok sa silid ng kanyang lola Abigail. Ngunit, hindi naman daw siya naging pasaway. Katunayan, kumakain pa nga si Matmat noong mga oras na yon. Hindi ko po talaga alam na nakuha niya yun. Kasi nung binabantayan ko siya, binigyan ko pa siya ng pagkain eh. Maya-maya hindi niya na po kinain yun. Tapos tumakbo na po siya dun sa kwarto ng kapatid ko. Subalit, ang hindi na malaya ni Abigail, bigla pala siyang natakasan ng kanyang alaga. Sinundan ko naman po siya. Sabi ko, saan ka pupunta? Kaso sinarado niya kagad yung pinto. Nilak niya agad. Kaya sinigaw ako na lang yung kapatid ko, oo, andyan na si Matmat ah. Naputol ang pagpapahinga ni Angelica. Paglingon niya, hayon si Matmat. Hindi na cake bar ang kinakain, kundi mistulang mga candy. Yun nga lang, nanggaling sa bote ng gamis ni Angelica. Naku po. Nakita ko po yung bata, punong-puno na yung bunganga niya ng collagen gummies. Bumangon kagad ako. Kumbaga parang nawala yung sakit ko eh. Kasi mas mahalaga sa akin kung ano yung nasa bunganga ng apo ko eh. Pinilit kong kuhanin sa bunganga niya yung laman ng bunganga niya. Kaso bigla niyang nilunok. Ano gagawin? Pupunta tayo sa doktor. Gagaling yung baby ko eh. Kinabukasan,
sumipa ang masamang epekto ng sobrang daming collagen gummies na nakain ni Matmat. Strong yan yung gagaling yan. Mula sa kanilang bahay sa Pasay, kung saan saang ospital napadpad ang mag-anak. Sa pinakahuli, binigyan si Matmat ng gamot sa allergy. Nagiba na po yung itsura ng bata. Namamagana yung mukha niya, lumubo yung kilay niya, yung pisngi niya, yung labi niya. Tapos yung katawan niya parang nagpantal-pantal ng kulay violet. Nung dinala ko po siya sa unang ospital, hindi po kami tinanggap. Kasi nung sinabi ko yung nangyari, ang sabi ng ospital, nalason daw po. Dinala ko po siya ng mas malaking ospital. Ang sinabi po sa akin, Mrs. kumalma lang po kayo. Dahil nga collagen gummies yung nakain ng bata, sa balat lang po tumama yung epekto. Ang pinagkaiba lang, nasobrahan yung bata, kaya namaga yung katawan niya. Niresetahan lang po ako ng para sa allergy. Pero may mas matindi pang problema. 5 araw na ang nakalilipas, hindi pa rin kumakain o dumudumi si Matmat. Nisip ko na lang, baka dahil sa dede, kasi nga chocolate, kaya kulay brown. Tumagal pa po siya ng mga halos 2 weeks. Nung nahuhugasan ko siya, naihi siya sa sahig, doon ko nakita hindi na brown yung ihi niya. Tapos tinawag ko yung kapatid ko, sabi ko, te, brown tong ihi niya, parang kulay dugo na. Na-laboratory siya, pero yung laboratory niya, 5 days po yun bago lumabas yung resulta. Nang lumabas ang resulta ng lab test, ganun na lang daw ang pagkagimbal ng mismong doktor. Ang eksaktong utos daw niya kina Angelica, dalhin na sa malaking ospital si Matmat dahil kailangan na itong salinan ng dugo. Sinabi na ng doktor, delikado na yung lagay ng bata. Mukhang may tama na daw po yung kidney. Saka baka kailangan na pong salinan ng dugo kasi hindi na normal yung hemoglobin. Tapos sinabihan po ako na baka ma-dialysis yung bata. Matinding pag-alala ang idinulot nito sa pamilya ni Matmat. Inisisi ko yung sarili ko nung araw na yun. Kasi kung hindi ako nagkasakit, hindi mangyayari. Siyempre parang nakukonsensya po ko. Parang naiiyak mo sa tulo. Pero ito pang nalaman ng aming team na makipag-ugnayan kami sa Food and Drug Administration tungkol sa collagen gummies na nabili ni Angelica. Hindi pala kasi ito registered sa Food and Drug Administration. So, sa mga ganitong kaso kasi, na kapag hindi rehistrado yung mga pagkain o mas gamot sa Food and Drug Administration, kumbaga hindi sila nasuri, mataas ang tsansa na magkaroon to ng epekto sa katawan natin. Gaano kalala kaya ang sakit na naidulot ng isang bote ng gummy collagen sa batang si Matmat? Alamin sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Hindi na nasubukang muli ni Angelica ang bagong biling collagen gummies dahil sinimot na ito ng kanyang apo na si Matmat. Ang masaklap, hindi rin pala aprobado ng otoridad ang pampagandang vitamins na yan. Single mom ang anak ni Angelica na siya namang ina ni Matmat. Kinailangan si Angelica ang mag-alaga sa bata dahil stay-in ang trabaho ng nanay nito sa Cavite. Sa kabila nito, kumpiyansa naman si Angelica na hindi nagmiminti sa pagmamahal at pag-aaruga ang bata. Sabi ko, pag ako nagkasakit, kawawa yung anak mo. Sinasabi ko yun sa anak ko kasi puro trabaho yung inuuna niya eh. Kahit na umulan, matuyuan ako ng araw, pinupursigi ko sarili ko para sa bata. Maibigay ko yung pangangailangan ng anak mo. Ngunit aminado si Angelica na napakarami ring tumatakbo sa kanyang isipan nung magkasakit si Matmat. Yung experience po ng bata dun sa ospital, siyempre, nakakaawa po talaga. Sabi ko sana naawa na lang lagnat, hindi niya maranasan yun eh. Yung bawat pagsali na po ng dugo sa kanya, yung bawat andar, iniiyakan niya po yun eh. Siyempre masakit yun, yun yung turukan tayo ng turukan tayo sa swero, matanda na tayo, nasasaktan pa tayo. Yung pa kaya yung bata. Ang karamdaman ngayon ni Matmat, tinatawag na nephrotic syndrome, isang komplikasyon kapag nasira ang kidney o bato ng isang tao.
So kasalukuyan, no, si Matthew ay binibigyan natin ng steroids. No? So ano ba kasing ginagawa ng steroids sa katawan o sa mga taong may sakit na nephrotic syndrome? Tinutulungan kasi ng steroids na paimpisin o pababain ang inflamasyon na meron sila sa kanilang bato. Tumutulong din yung steroids para hindi mas lalong lumala o pinapatagal muna bago maging malala yung kondisyon ng pasyente. Pero ito ang matindi. Napag-alaman ng aming team na noong nakaraang taon pa pala naglabas ang Food and Drug Administration o FDA ng public health warning laban sa pagbili at pagkonsumo ng ASGG Beauty Collagen Chewable Dietary Supplement. Hindi raw kasi ito rehistrado at walang certificates of product registration na magdidetalye ng pinagdaanan nitong evaluation process para matiyak kung dekalidad ba at ligtas itong inumin bilang pampagandang vitamins. Buti na lang, ayon sa doktor, may pag-asa pa namang gumaling ang kondisyon ni Matmat. Subalit, matinding gamutan ang kailangan at napakaraming lab test. Sa case kasi ni Matthew, no, panandalian lang siya o pansamantala dahil nga sa pangalan na acute kidney injury, no? Bali, yung mga yung baseline natin na laboratory na nire-request talaga ay complete blood count, yung sa urinalysis, no? BUN, creatinine, tsaka BUN, o yun yung mga tinitignan natin para sa kidneys ni patient. Tapos, chest x-ray. So, titignan din natin yung mga septic workup, kumbaga saan alamin natin kung dahil ba sa infection, no? Kasi usually, inaantay natin yung resulta kasama ng mga presentasyon ni Matthew, saka tayo magdadagdag ng mga iba pang mga laboratory at ER level. Makakatulong po to sa pagpapagamot ng bata. Tuloy-tuloy na po to hanggang sa gumaling. Salamat po! Walang masama sa pag-inom ng mga pampaganda. Pero, gaya ng palaging paalaala ng mga otoridad, keep out of reach of children. At pinaka-importante sa lahat, laging siguruhin na aprobado ito ng Food and Drug Administration o FDA. Sa ating pagbabalik, lalaking nabulag dahil sa sakit, ginamit ang kondisyon para maging master masahista. May inspired tayo sa storyang ito sa pagbabalik ng kapatid mo. Maraming nawiwili na magpamasahe sa bulag. Ang kawalan kasi nila ng paningin, nababawi sa pulido at swak na hagod ng kanilang mga kamay. Ito ang skill na na-master ng 33 years old na si Ramil. Yun nga lang, dahil din sa pagiging bulag, nabibiktima siya ng mapagsamantala. Iba raw talaga kung magmasahe si Ramil Guartico. Kaya naman, kuminsan, inaabangan na siya ng mga nananakit ang likod at may mga lamig-lamig sa katawan. Dito yan sa may Kawayan, Bulacan. Talagang kailangan ni Ramil na kapain at makiramdam sa kanyang paligid. Dahil hindi na siya nakakakita. Ang kulay na nakikita ng aking paningin ay kulay abo. Ang tawag ko sa ganyang ay banaag. Hindi po aninag.
yun po ay para bang isinilang na bagong bata. Ganun ho ang paningin ko. Level of 5% ang nakikita lang ng paningin ko. Parang kulay usok lang. Totally blind na talaga. Hindi po siya partially. Ipinanganak na nakakakita si Ramil. Pero pagtungtong niya ng grade 6, isang aksidenteng nagpadilim sa kanyang mundo. Yun po ang panahon na naglalaro kami ng pinsang ko at kapatid ko. Umuulan ho nun. Nang nabalansi ho sa pagbagsak ang kabilang tuhod ko, tumama ang kabilang ulo ko, tagilid. At ang nangyari ho ron, hindi bumukol, hindi pumutok. Ako po ay nawalan ng malay sa pagkakabago. Katakot-takot na 9 na buwan ang inabot ni Ramil sa ospital. Doon pa nadiskubre na may mas malalang kondisyon si Ramil. Nung sinasalpak na po sa akin ang mga gamot dahil sa opera. Dahil ang sakit ko ho noon ay tumor of meningitis. Yung tumor na yun, imbis na biyakin po ang aking ulo, iba ang ginawa pong pag-opera. Yun po ang antibiotic na gamot na panlusaw. Nang makalabas na ng ospital si Ramil, literal na wala na siyang makita. Nung nirecheck din ho yan, nalaman nilang ugat daw ho talaga ang tinamaan. Nawala nga ang tumor sa utak mo, ngunit ang ugat ang nadamay. Pinatignan po ko sa iba't ibang mga ospital, yan po ang sabi sa akin. Anong sabi? Wala nang pag-asang makakita. Di kumakain kami. Tay, gabi na ba? Tanghaling tapat, nando kami sa bintana. Hindi, tanghali. O, ito, bintana. O, yan mo. Wala akong nakita. Parang naano ko. Parang bumaksak yung ano ko. Nalata ako. Hindi. Pala, na-over. Over sa gamot. Bukod pa dyan, ang iba pang mga komplikasyon na tinamo ni Ramil, Inaamin kong tanggap ko ang pagiging bulag, ngunit ang nagiging sagabal sa aking paglalakbay, ang tinatawag na seizure. Dati po kasi pag nag-seizure ako, 2 buwan pa ang lilipas. Ngayon, baliktad na. Tinatamaan na po ako ng 1 beses sa 1 linggo. buti na lang, laging nandyan ang kanyang tatay Ronnie. Wala silang pambayad ng therapist, kaya si tatay Ronnie ang matyagang naghilot kay Ramil upang kahit papaano ay maibalik sa normal ang iba pang bahagi ng katawan ni Ramil. Naman sabi ko siya, isa-isa. Sabi ko sa kanya, Mel, tiisin mo lang, makakalakad ka. Tiisin mo lang, sa umaga, hapon. Pag matulog, naano ko siya, inuunat ko. Kawalan din siya ito 1 buwan. Nakakatalang nanay niya. Ba? Bumabalik. Dati nakagano lang. Yun nga lang, hindi na nakabalik ng eskwela si Ramil. Pagtungtong niya ng 17 anyos, sinikap na rin niya maging tunay na therapist. Katuwang ang kanyang tatay Ronnie. Kaya sabi sa mga teacher niya doon, galing nga anak mong drawing. Yun lang nga. Wala na din siya mga ano. Subalit, isa pang dagok ang dumating sa kanilang buhay. Si tatay Ronnie, pahina na rin ng pahina dahil sa sarili niyang sakit. Papagod ako. Siyempre, ate-ate naiiyak ako sa hirap. Siyempre, ako na magdalawa pa kami. Hindi ako bumaksak. Nasabi ko naman sa kanya eh. Well, hindi ko na kaya. April 2, 2025, solong naghanap ng customer si Ramil nang bigla siyang tamaan ng kanyang seizure. May nakakita naman daw sa kanya, pero sa halip na siya ay tulungan, ninakawan pa siya ng cellphone. Yun po ang panahon ng ating Abril ng mahal na araw na nandyan lang ako sa bisita ng bangkal, yung chapel doon, na nasa gilid lang ako sa poste, na yun po ang tumugma, nag-seizure ako, bumagsak, at doon ako nagulat.
2 gamit ang nawala. Tungkod at cellphone. Ang hinala ko po ron ay talagang yung mga nasa paligid kong mga kabataan ay dinukot ho. Pasalamat na lang si Ramil na nalusutan niya ang trahedya. Pero dahil nawala ang kaisa-isa niyang cellphone, nawalan na rin siya ng contact sa mga regular niya sanang customers. Wala tuloy magawa si Ramil, kundi ang tumbukin ang mga madalas niyang dinaraanan sa tuwing may magpapamasahe sa kanya. Di na po ako makapagserbisyo ng praktikal sa mga talagang originaliting hawak ko na. Yun ang isang dahilan. Hindi na nila ako matawagan. Hindi lang po humina, nasira. Nasira ang pagsiserbisyo ko sa ganitong baryo. Dahil hindi lang naman po may Kawayan, Bulacan ang nakakaalam ng number na yun. Maging ang Valenzuela, Malabon, Marilao at Santa Maria, ang number ng tinatawag kong SIM card na yun ay iba't ibang lupalop na po at naibibigay ko sa mga tao ang number na yun. Sa tulad ni Ramil na isang PWD at nagsusumikap sa buhay, kailangan niya ng suporta upang kahit papaano mapagaan ang kanyang pakikibaka sa pang-araw-araw niyang hanap buhay. Kaya naman, ako na mismo ang gagawa ng paraan para siya'y matulungan. Yan ay sa pagbabalik ng kapatid mo. "11 years old pa lang si Ramil nang mabulag matapos ang isang aksidente. Ngayon, 33 years old na siya at isang masahista. Pero wala pa raw siyang PWD ID. Kaya naman, kami na mismo ang umaksyon. Isang araw na naman ng paghahanap buhay para sa 33 years old na masahistang si Ramil. Kahit hindi na siya nakakakita, walang problema dahil na-master na niya ang pag-alis sa pananakit at lamig ng kanyang mga kliyente. Kasama niya sana ang kanyang tatay Ronnie. Subalit, maya't maya na itong tinatamaan ng hika. Intindi ko lang yan. Paano pag wala na ako, kaawaan mo siya. Kitang-kita naman si Ramil, pati si tatay Ronnie. Kailangan talaga ng tulong. Pero, hirap na hirap daw silang makahanap nito. At least 4 na 10 years. Kaya naman, ang aming team na mismo ang kumilos para maibigay sa kanila ang nararapat na tulong. Si Remy naman po ay sigurado naman po makakakuha ng kanyang PWD ID. At kailangan lang po mai-process po namin at makapagpasa po siya ng dokumento today. At mai-release po namin yan until next week. From the outside, mukhang normal yung mata niya. Sa retina, nandyan yung mga blood vessels, yung arteries at veins. Tapos ito yung nerve. Yung arteries at veins niya, I would say, almost normal naman siya. Ito yung nakita kong naging problem. Medyo maputla yung kulay ng ugat ng mata niya. Mukhang ito yung dahilan bakit sobrang labo. Examination natin, nakita natin yung optic nerve, na siya, maputla na. We call it optic atrophy. So pag ganun, ibig sabihin, mahinang-mahina na yung ugat. Although nakakakita pa siya ng ilaw, pero mahina na rin yung pagpangita niya ng ilaw. Pagka ganyan, medyo kasi nakuli na tayo sa gamutan at this point. Ang ganda! Anong kulay na ito? Blue, Dark white, blue. Tapos may white. ganda yan. Salamat po. Hindi po ako umiiyak dahil sa kalungkutan. Lubos ako natutuwa sa nangyari dito. Ako naman, nagpapasalamat na yung hiling akong anak ko, naibigay niyo. Doon tuwa siya. Lalo na ito. Salamat sa
binigay niyo sa amin. Salamat, sana marami pa kayong matulungan. Saka itong gamot na binigay niyo sa akin, pasay ka. Salamat. Tinidya ka na tayo. Oo, Salamat po. Oo. Kayo lamang talagang tunay na nakakagawa ng ganito. Salamat po, Senador Rapi Tulfo. Si Ramil ay patunay ng abilidad, hindi apektado ng kapansanan. Dapat maging misyon nating mga nabigyan ng normal na pangangatawan ang sikapin at tunay na mapabilang ang mga PWD sa lipunan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.